What's up mga kaniko, and for today's video i-share ko lang yung mga items at mga accessories na naikabit ko na dito sa aking ADV 160. Lahat lang ito nabili ko sa Shopee at ito yung tinatawag ko na Shopee Build 2024. So lahat ng mga items meron niyang link sa description. And ano nga ba yung mga items at accessories na naikabit ko na dito sa aking ADV 160. Let's watch this. Okay, so una sa listahan sa ating Shopee build dito sa ating ADV ay itong side mirror. And ito parang Street King din to. Same lang sila ng stem. Ito yung Motaro CNC na prismatic. Meron akong separate video ng installation nito. Madali lang naman siyang install. So same lang sila ng Street King. Pinalitan ko na lang siya ng mga bolts. Mamaya pag-usapan natin yung mga hang bolts na gagamitin nyo dito sa ADV. So ganito yung itsura niya. Pwede siyang baligtarin. Nigpitan ko na kaya mahirap baligtarin pero pwedeng baligtarin yan para mas malayo yung abot. And ito na yung magiging itsura niyan. CNC prismatic side mirror. Next na pinalitan natin sa handlebar ay itong left switch, kasi yung stock ni ADV wala siyang kasamang passing light, and ito pang PCX to, meron na siyang passing light. So kapag mag-install kayo ng MDL, kailangan nyo ng passing switch. So meron naman nabibili na i-install nyo or bubutasan nyo yung pinaka-stock, pero mas maganda, mas malinis tingnan ay yung may kasamang passing light na. Wala kasing left switch sa ADV na may kasamang passing switch. So bibili kayo pang CBR 150 o kaya yung pang PCX na left switch na may passing light. Ayan. Nagpalit din ako ng brake lever dito sa ADV. Ito yung adjustable na brake lever. Medyo maikli lang siya. And ang nagustuhan ko kasi dito ay meron siyang brake lock. So kapag slope yung pagpaparkingan mo, hindi ka na mag-aalala na baka umandar yung motor mo, kasi pwede mo na siyang gamitan ng brake lock. And kaya maikli naman yung nabili ko, kasi dati naka brake lever guard ako, tinanggal ko na lang. So ito, pinalitan ko na rin siya ng bar end. Ito yung Racing Boy na M6, bagong labas lang to. Lagay ko na lang din yung mga link dyan sa description. May iba't ibang kulay din yan, pati itong brake lever. Yan, nagkabit din ako ng riser. Ito yung pang XADV. Yan, may nakalagay na 160. So, ang kagandahan kasi nito is pwede mong pataasin yung iyong handlebar o kaya palapitin sa'yo. So, pag meron kang riser, mas komportable kasi hindi ka mangangawit. Kasi yung stock medyo mababa at kung may ang bias mo, makakangawit talaga yan. So, nakakabit tayo ng riser para tumaas o kaya palapitin sa atin. Ito, pinataas ko lang. And then, meron kayong mabibiling ibang brand nito, yung Motowolf, medyo mataas. Pero ito, okay na to kasi hindi masyado mataas at hindi mo mabanat yung mga cables. Handlebar riser. Sa toggle switch naman natin, nilagyan ko siya ng cover. Ito, 3D printed to. Meron din nabibili na SEC brand na mas malapad. At meron din nabibili na 3D printed or yung plastic na disc screw. So, mas maganda para sa akin is itong double-sided lang. So, kung wala namang malikot sa lugar nyo, mas maganda ganito na lang, mas malinis siyang tingnan. Okay na ako dito kasi may magnet siya. And ang purpose kasi nito is para hindi masira yung toggle switch. Ang tendency kasi kapag nauulanan, laging nababasa, pag nagkaka-wash kayo is nagkaka-corrosion yung mga terminals at kinakalawang, kaya doon nasisira yung pinaka-toggle switch natin. So, mas maganda may cover para hindi masira. Mahal din yan sa Honda. So, pagka sira na yan, hindi mo control yung mga trip A, trip B mo, yung mga ilaw, yung orasan. So, yan, toggle switch natin, 3D printed. Lagay ko na lang din yung SEC na brand. Dito naman sa ating display, meron tayong pinabit na tempered, hindi yung tempered glass parang ano lang to, film na nakakabit. Pero may nabibili kayong tempered glass para dito. Ayan, madali lang siyang ikabit. And kung gusto nyo, meron pa siyang nabibiling mga cover. Iba't ibang klaseng cover. May mga rubber, may alloy, yung arm. Meron ako dyan, kaso di ko kinakabit. Okay na ako dito. Anti-scratch naman to. So, mas maganda na cover natin yung display ng ating panel. Next natin ay itong rubber protector. Meron tayong mga ilalagay dito is may iwasan nating magasgas yung fairings ng ating ADV. Lalo na dito sa takip ng gas tank. Ang napili ko ay yung Hayadeso brand kasi mas maganda yung quality niya, mas makapal. And then may iba't ibang kulay din to, may iba't iba ding design.
So, kayo na lang mamili. Pero yung iba, nilalagyan lang nila ng mga carbon na sticker, yung mga gel type na sticker. Pwede rin naman yun, depende sa inyo. Pero mas maganda, meron kayong nilalagay na ganito. Next natin ay itong side stand shoe cover. Yan, ito mas maganda kasi nilalagyan natin to kasi yung stock na side stand is maliit lang. So kapag napa side stand ka sa malambot na lupa, may tendency na tumumba yung motor mo. So pag may ganito, mas malaki yung chance na tayo pa rin yung motor kahit naka side stand kasi mas malapad na yung paa niya. So meron pa rin yan nabibili dito sa banda dito o kaya dito sa pinaka center stand. Pero ito okay na ako dito. Madali lang siya ikabit, nakatornilyo yan. Then may iba't ibang kulay din. Yan, may nakalagay pa na ADB 160. Side stand shoe cover. Next natin ay itong footstep cover. Yan, kasi naka-expose yung likod na cover ng footrest ng ating mga OBR. So meron nabibili na 3D printed. Yan, meron ding mas mahal na version nito. Pero ito maganda at medyo mas mura. Yan, meron akong separate na video ng pagkabili ko dito or installation ko nito. Madali lang siyang install. And mas malinis na siyang tingnan ngayon. So parang integrated na siya dun sa pairings ng ADB. Cover footstep for ADB 150 at 160 pwede rin. Ito naman yung nabili ko nung unang buwan pa lang itong ADB ko. Pinalitan ko agad yung stock na tire hugger. Kasi yung stock na tire hugger medyo maikli lang. And ito extended na to. And then meron din kayo mabibili na full tire hugger. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyong tire hugger. Pero ang mas maganda kasi nito is napoproteksyonan yung underneath ng ADB nyo at saka yung mga makina na matalsikan ng mga putik. So para maiwasan natin yon, mas maganda, mas habaan natin yung ating stock na tire hugger. And meron din kayo mga mabibili na rear mud guard. Yung mga nilalagay dito, lalagay ko na lang din yung link dyan sa description. Tire hugger. Dito naman sa unahan na gulong, dagdag ako ng extension. So ito yung front fender extension ng SEC din. Yan, mas maganda kasi meron kayo nito kung ayaw nyo maputikan ng madalas yung inyong araro o kaya matalsikan ng tubig yung inyong T-post. Yan yung nagkokos ng pagkakalawang ng mga ball race ng mga T-post nyo. Kasi mas maikli lang yung kanyang fender sa likod. So lalagyan natin ng extension. Madali lang siyang install. 4 na tornilyo lang yan. May kasama na. Bubutasan nyo lang yung stock nyo. And yan na may itsura niya. Maganda naman siya tingnan. Yan. So ang kagandahan kasi nito, hindi natatalsik yung mga putik. Kaunti na lang yung talsik dito sa pinaka-araro nyo. Nandiyan na lang sa bandang ilalim. Pero ito, lagi nang malinis siya kahit maputik yung dadaanan nyo. Yan. Front fender extension ADB. Pinalitan ko din itong stock na matting. Medyo manipis kasi yung stock na matting. And itong pinalit ko is mas makapal. Marami kayong mabibiling matting dito sa ADB 160. Nag-go lang ako dito sa rubber matting para mas madali siyang linisin. Yan. Ito, yan. Pag namumuti, madali lang siyang linisin. Ayoko kasi nung may mga alloy kasi nagkumukupas din yun. Kasi apak-apakan mo yun. And pagtagal, kumukupas din yun. So, dito na lang ako sa rubber matting. May iba't ibang kulay din yan. May iba ring design. So, itong, kung gusto nyo ng ganitong design, ito dalawahan to. Hindi siya magkadugso nga. Separate yan. May hati yan dyan. And then, madali lang siyang i-install. Yan. Ang nagustuhan ko kasi dito is makapal siya. Tapos lapat na lapat. Maganda yung pagkaka-setup niya, pagkakagawa niya. Ayan. Rubber matting na rin for ADB 160. Magkaiba ng matting yung sa 150 nga pala. Ayan. Sa radiator naman, nagpalit ako ng full set na radiator cover. So, pinalitan ko yung radiator na cap niya, yung radiator neck, at yung pinaka-radiator cover. Ito ARM. Meron akong separate na video niyan kung kailangan nyo ng guide kung paano mag-install. Napakadali lang. Then ito, marami kayong pamilihan. May iba't ibang kulay. Meron pang mga naikot. So, ayan. Pwede nyo namang hindi palitan, pero ito yung ginawa ko sa aking radiator. Pinalitan ko lahat yung pinaka-cover niya. Yung tinanggal ko yung pinaka-stock na radiator neck. And itong pinaka radiator cap. Itong radiator cap hindi nyo tatanggalin yung stock na cap nyo. Papatong nyo lang to, pinaka cover lang to. Ayan. ARM
radiator cover set. Dito naman sa ating switch, nilagyan ko siya ng cover. Ayan, may iba't ibang kulay din yan. Ito, naka double sided tape lang yan. And papatong nyo lang siya. Make sure na lagyan nyo rin ng tape tong manipis na to para hindi umangat. And dito naman sa gas tank cap, ito nilagyan ko rin to ng gas tank cap cover. Ayan, para may cover din yung pinaka tank cap nya. May iba't ibang kulay din yan. Saka ito sa plaka ko naman, naglagay ako ng plate cover. Yan, meron yung sa likod, meron din yung sa harap. Ayan, yung mga nagsasabi na bawal daw yung pinaka cover sa harap, yes, bawal yon. Pero bawal yon kapag hindi nakita yung plaka mo. Pero pag clear naman yan at malinis tingnan, walang problema yan kahit ma-checkpoint ka pa. Ang pinagbabawal kasi is yung may cover ka tapos tinted o kaya sobrang dumi na, hindi mo na na-maintain, hindi na makita yung plaka mo, yun yung bawal. Pero ito okay na okay to, lalo tong pinaka cover sa likod. Yan, ang ano kasi nito is para maproteksyonan yung plaka mo na mayupi in case tumama ka or madali yung plaka mo, hindi siya basta-basta mayuyupi. Yan, maganda yung quality niyan. At syempre itong ating windshield pinaltan ko rin. May separate na video ako nung windshield na to. Pangalawang windshield ko na to na pinalit, pero ito yung nagustuhan ko. And marami kayong pamimilian, maraming iba't ibang klaseng windshield na available para kay ADB. Then nilagyan ko lang din siya ng garnish yung nasa loob. And yung bolts, mamaya pag-usapan natin yung mga bolts. Stainless na yan. Yung una kong kinabit ay parang plated lang na black, so madaling masira yun. So ito, nagpalit tayo ng stainless from SEC. Mas matibay ito para maprotektahan yung crankcase nyo. Then may butas na yan para kahit mag-change oil kayo, hindi nyo natatanggalin to. Dito nyo siya ikakabit sa may crankcase, saka dun sa kabila tatanggalin nyo yung tambutso bago nyo may kabit. Ayan, maganda yan para maprotektahan yung crankcase. MDL naman natin, dalawa yung ating ilaw dito sa aking ADB. Yung una is itong Firefly B2. Ito, bigay ito ni Sir P. So okay naman siya, pero kung gusto niyo mas maliwanag, hindi ko marerecommend to kasi ito tama lang yung ilaw nito. Kasi mas maliwanag pa rin siya dun sa stock. Alam naman natin mas malabo talaga yung ilaw na stock ni ADB. Kaya mas maganda maglagay tayo ng MDL. Kaya marami kayong pamimilian. Senlo yung brand na marerecommend ko kasi malinaw talaga siya. Yun na ipapalit ko in case magbukas ulit ako ng kaha or magpapalit ako ng MDL. Pero ngayon okay na to kasi meron naman akong aux light. Sa ating auxiliary light, ginamitan ko to or naglagay ako ng Future Eyes F150. Ito okay na to kasi ang nagustuhan ko dito is yung wireless na switch nya. Ayan, malinis tingnan, wala siyang wire. Ayan, wireless na switch ang Future Eyes F150. Meron din kasi version nito na naka-wired yung switch. So kung gusto niyo ng wireless, meron din. Maganda naman to, sobrang liwanag. And kinabit ko lang dito siya sa RM na bracket. Yan. Dati kasi nakakabit to sa half crash guard na meron pa akong half crash guard. And ngayon ito na lang yung kinabit ko, yung RM bracket. Then dun sa MDL ko nga pala, yung nilagay ko ditong bracket is yung stainless. Ayan, naka U bracket yan na stainless, tama-tama, 4ADB lang. Sa busino naman natin, ang busino ko ay dual horn at ang ginamit ko dyan ay Pia horn. So marami kayo pamimilian na dual horn. Ang setup ko nga pala dito is naka-stock pa rin siya, so pwede ako magpalit ng stock na horn. Pipindutin ko lang to. Ayan, madali lang mag-install niyan, pero kung hindi nyo kaya, pwede kayo magpa-install yung original na Pia horn. Kung fake na Pia horn ay katunog niya, pero pag nabasa ng ulan ay madaling masira. So make sure na bibili kayo dun sa legit na shop. Lagay ko na lang yung link para makabili kayo sa mga legit shop na nagtitinda ng Pia horn na original. So nagpalit na ako ng stock na upuan. Pinalit ko ay itong camel back seat ni KNO. So kay Sir P ko din to nabili. Meron kayong ibang pamimilian na camel back seat, pero ito nagustuhan ko to kasi okay kay OBR, then iba yung experience ng rider
kapag ito yung ginamit mo. Meron ako separate video niyan, pwede niyo panoorin sa bio ko. Yan, dito naman sa ilalim, naglagay ako ng under seat na seat organizer. So ito nakakabit din sa stock ko, nilipat ko lang dito. Mas okay kasi may ganito para yung mga papeles mo, yung ORCR mo, hindi mo basta-basta ilalagay dito sa U-box mo. Malaki naman yung U-box natin, pero yung mga papeles, mas maganda nakalagay siya sa isang lagayan na hindi magugusot. So to, marami ka pang pwedeng ilagay, may lagayan pa yan. So dito ko nilalagay yung aking yung tawag dito, yung best. And yun, mga ibang gamit, marami pa dyan pwedeng ilagay, maraming bulsa yan. So ito pang ADB 160 lang to, pero meron din pang ibang brand ng motor. So, pang Honda Click, pang PCX, pang Honda Beat. So may mga iba't ibang klase ng seat organizer. Then madali lang siya, tutornilyo mo lang dyan sa upuan. Yan. At syempre itong mga hang bolts natin. So ito yung ating handlebar na bolt set. Meron tayong pang handlebar, pang fluid bolts, meron tayong pang side mirror, meron din tayong clamp bolts, meron din tayong dito sa grab bar bolts, itong 4, then itong under seat na bolts. Pinalitan ko rin ng bolts itong ating airbox, yung sa may tire hugger, sa crankcase, yung crankcase cover, yan, saka itong crankcase na itong crankcase cover, saka yung buong crankcase sa palibot, palit din yan, iba-iba rin, naka white gold na rin yan. Ito hindi ko pa napapalitan to sa may gear. Yung ating pang plaka, yan, napalitan ko na. Sa muffler tip, yan, naka umbrella type yan. Then dito sa may cover, yan, pati yung radiator na mga bolts pinalitan ko na rin. Dito sa may tire hugger, yan, sa may brake hose holder, itong caliper sa likod, itong muffler bolts, yung tatlo na 10 by 60, ayan, palit na rin yan. And itong ating rear nut, yung rear nut kasukat niya ng mga Aerox, NMAX, Honda Click, yan yung kakabit nyo. Then hindi ko pa napapalitan tong pinaka disc bolt sa likod, pero sa harap napalitan ko na. Ito naman yung hang bolt set natin sa unahang gulong. Meron tayong fender bolts, yung ating cable holder na bolt, caliper, banjo, tsaka bleeder bolt. Meron rin tayong ehe. Ang axle na gagamitin nyo dito ay mga pang Honda Click 150, Honda Click 125, same lang yan. ABS na bolt. Yung ABS na sensor bolt, hindi ko pa pinapalitan, okay pa yan. And then itong disc bolt, 6 na piraso, 6x20 yan. Ito mga 6x20 rin. Caliper bolt, 8x20. Yung banjo pang Honda. Tapos ito bleeder pang Honda rin. Ayan. Ating mga hang bolts sa front wheel. Ayan. Sa body bolts, ito pa lang yung pinapalitan natin. Ito hindi ko pa pinapalitan to. Yung mga ganito kasi okay na okay pa yan. Ayan. Stock pa rin yan. Hindi ko pa pinapalitan.